Sige, Sige. wait lang. There you go. Good afternoon, Victor Montaño. I am one of your students in the subject Introduction to Theology. Now, I want to teach biblical anthropology. Not in the church, since I don't have enough time, but in the home of Mr. and Mrs. Batayo. So they are my Bible student, Gretel, Anna, and then Susain, and then Uncle, the father of Susain, the owner of this house. So please join me in our Bible study, Biblical Anthropology. Okay. So now, pag-uusapan natin ulit yung huwag kayong maging conscious masyado dahil sa camera. Wala yan. Kasi ang pag-uusapan natin yung Bible study talaga na ma-learn, maintindihan niyo talaga. Kapag ka sinabing kalag, mayroong tatakbo agad sa utak natin. Yung mga bagay na narinig natin. Alam niyo bang takot ako magpatuli? Kasi akala ko, pag nagpatuli ka, puputulin. Tuli! Tuli! Tatakbo ka agad. Kasi yun yung naririnig ko sa tuli. But the reality of tuli is, yun lang palang skin. O, buti na lang, ngayon, nakamakas ko. Yung skin lang ang kukunin kapag tinuli ka. Now, pag sinabing kalag sa atin, iisipin natin, yung kalag, yung conscious entity na lalabas sa katawan natin kapag tayo ay namatay. Nakuha mo, Gretel? It means, kapag ka namatay ka, yung kalag lalabas sa katawan mo. Yun yung hangin na may utak, may isip, nakakaintindi, nasasaktan. Yun yung kalag sa panahon natin ngayon. But ano ba talaga ang kalag? Ano ba talaga ang kalag? Kapag ka ang tao ba namatay, conscious pa ba siya? Okay, but this is first. Identify muna natin kung ano. Ang kalag ba namamatay? Yung concept ng mundo, ha? Yung sinasabi nila kapag ka ang tao ay namatay, conscious siya. Hindi mo mahahawakan, pero nakikita ka niya. Yun yung kalag. Hindi mo siya kayang pwedeng patayin kasi patay na siya. Diba? So, kasi kaya nga kalag na siya. Now, kapag ka tinanong mo ang Biblia, ang kalag namamatay ba? Ha? Doon ang kailangan natin. Kasi mayroon ang nasa isip nyo at yun yung babaguhin natin ngayon. Ano ang sabi ng Biblia kapag kalag pinag-usapan? Ezekiel, pabilisan kayo. Ezekiel 18 verse 2. Ezekiel, Old Testament yung Ezekiel. Ezekiel 18 verse 2. 18 verse 4. Ezekiel 18 verse 4. Kasi greater yun na. Ezekiel 18 verse 4. Sige, Gren. Yari karon ang tanan nga kalag akon. Subong sa kalag sa amay amuman ang kalag sa anak akon. Ang kalag na nagapakasala mapatay. Ano dito? Ano? Okay. Narinig nyo? Ano yung sabi doon? Ang last part. Ano? Ang kalag ang nagkapakasala mapatay. Ang kalag magapakasala mapatay. So, ang kalag mapatay, hindi. Mapatay. Ang kalag mapatay. Mapatay ang kalag. Sino ba talaga ang kalag? To tell you honestly, biblically, not traditionally, kalag is you and me. Ikaw at ako. They use this in a sentence. Ang imuhang kalag mamatay. Ang imuhang kalag makapuyan. Wrong na siya. Grammatically. Ang dapat ikaw nga kalag kapuyan. Kita amo ang kalag. Ana. So, the question is, kung kita tong question mo sa group chat, akong gimemorize mo kayo, galing lang na. Kaya kung mapatay ka, sa ang kalag sa makasasala, diin makadto. Usto. Ang kalag sa makasasala, di makadto. To tell you honestly, ang kalag sa matarong kung mapatay, taas man makadto. Ha?
tagaan ta kamuklo ha. Once nga di pa mo balik si Kristo. Once nga di nga ang mubalik ang Ginoo. Ngano mubalik man si Jesus sa kalibutan? Ikwaon niya ang mga maayo. Maayo. Niya kaupod siya. Hosto ka na, hosto. Nakabantay, nakaglo. Gusto ko i-andam ninyo ang 5:28-29 sa John 5. John 5:28-29. Tagaan ta mo klo ha. Reasonable nga clue. Gusto gani ko i-take note ninyo aron i-review ninyo og na mo challenge ug pamangkot sa Ano? 5:28 and 29. John 5:28 and 29. Sige, ikaw sa. 28? John 5:28 and 29. Ay, 5:58. Dili ka mo matingala sa mo. Kay ang tak na mag-aabot nga ang tanan ngayara sa mga lulubugan magapamati sa iya tingin. Okay. 29. Ang magagawa ang mga nakahimo sa maayo sa pagkabanhaw nga sa kabuhi kag ang mga nakahimo sa maud na laot sa pagkabanhaw sa kabuhi. Okay, this is the thing. Ang maayo kag malaot hangtod hanggat hindi dumarating si Kristo. Saan sila? Sa matulog sa dalom sa duta. Parehas sila. Parehas ang nakakasunod gagawin. Ang maayo kag dautan yara sa duta. Kailan sila magigising? Pagbalik sa Ginoo. Pero ang magmata anak nga panahon, sino man? Mga righteous. Ang sakto ana ikaw kabalo na ka. Sakto. The thing is, i-clear, asahan sinabi ng Biblia na kapag ang tao ay namatay sa lupa lang, alam niyo ba na kahit si David, na kaibigan ng Panginoon, na hinintay sa lupa, pati ang buto ni David. Basahin natin sa Acts chapter 4. Buhat. Umbra ba? Acts. Sunod sa John, Acts. Ano verse ano? 34. 2 verse 34 sa Acts. Nakamana ka, Gret? Sige, Gret. Si David wala magkayab sa mga langit apang siya nagasilig. Ang Ginoo nagasilig sa akon. Ginoo, lingkod ka sa akon, tuo. First na sentence, si David patay, buutan. Asa siya naganto? Wala siya nagkayab sa? Sa langit. Wala siya nagkayab sa langit. Asa man siya subong? Bisan si Maria, nga inahan ni Jesus, wala nagkayab sa langit. Dungan nato sila nagkayab sa langit. Pag munaog si Kristo. Pag naog ni Kristo, maupod ba din nato sila? Mumata ba ang mga malaot? Ang mga malaot? Maglaag-laag ba sila? Hindi sila maglaag-laag. Ano ang problema sa mga malaot? Revelation chapter 5. Last, yung pinadayag ba? Bugna, gusto, bugna. Chapter 20. Hindi. Chapter 20. Verse 5. Sige. Ang nabilin nga mga patay wala magungi ubat kadto nga matapos ang isa ka libo katuig. Okay. Pagbalik ni Kristo, ang mga buhi ang mga maayo saka sa langit. Naay hindi pila ka tuig Isa ka man. o sa kalibong hindi sila magbuhi. Sino man to? Kadutong kalag sa mga malaot. Kalag means lawas. Lawas sa mga malaot, yari din.
Lantawan na to sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. Kasi mo mag-open na. 2 Thessalonians, ikaduha nga Thessalonica, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, ikaduha nga Thessalonica. So, New Testament na siya. The New Testament. New Testament na siya. O, una nga Thessalonica, ikaduha nga Thessalonica. Four, 16 and 17. Sige, ikaw, Brad. Mga Thessalonica. Kana, una na siya nga Thessalonica, ay ikaduha na siya. Duha na kasunulat ni Pablo sa Thessalonica. Gisulat na ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Kini nga sulat. Pero dirita sa ikaduhang Thessalonica. Ikaduhang Thessalonica, chapter 4, verse 16-17. Ano ang gihambal? 16 and 17. Karon ang Ginoo gid sa pagtidait maghatag sa inyo sing hangteng Yes, ma'am. paghidait sa tanan nga tion. Sa tanan nga bagay, ang Ginoo magding kaupod ninyo tanan. Maging kaupo. 2 Thessalonians 4. Okay. 1 Thessalonians di ko. 16 and 17. 16 and 17. Okay. Gusto ko ang magkuhan sa kuhan. 16 and 17. Si Ana again. 2 Thessalonians. Ikaw, Ana. 16 na. Oo. Ay, hindi. Kakong si, 1 Thessalonians. Oo. Sakto to. Chapter 4. Kaya ang Ginoo gid magapunsad gikan sa langit nga may singgit sa pagmando sa tingog sa puno nga manunugta kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Niyan kita nga mga buhi nga nabilin sa miton sing tingog upod sa ila maibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan kag nanginakaupod kita sing dadayon sa Ginoo. Thank you, no? Galing. Hindi, bakit ka naman sa inyo nga po ha? Pag naog ni Kristo, kapag kabumba si Kristo, alam niyo yung mga taong nagpapatulog lang, hindi natutulog, yung nagtutulog-tulugan lang. Di ba? Sa lahat ng tulog, yung nagtutulog-tulugan ang pinakahirap gisingin. Hindi talaga yan mabangon, kaya narinig na. At alam niyo, kapag ka bumaba si Kristo, kahit yung buto babangon, maririnig niya yung budyo, yung trumpet. Lahat ng gigising sa unang pagbaba ni Kristo, pupuntang langit. Okay. Yung mga kalag na yun, pupuntang langit. At doon sa langit sa yung tanong mo anong gagawin natin. Alam mo ba, 1,000 years, doon natin maiintindihan bakit ako deserving sa langit. Bakit ang bait ng taong ito, bakit hindi siya napasama dito? Doon natin maiintindihan. At doon natin maiintindihan yung mga tanong ba na, alam mo, Panginoon, kung andun ka lang sana, kung niligtas, alam mo, Panginoon, tanga ka na, Panginoon. Kasi hindi mo ibinigay dito. Yung bang akala natin mas matalino tayo sa Panginoon. Kung binigyan mo lang ako ng ganito, dapat ganito yung ganito. Doon natin maintindihan. Bakit ganitong buhay mayroon tayo ngayon? Bakit mayaman sila? Bakit naghihirap ako? Naghihirap ako. Doon natin, 1,000 years, maintindihan natin sa langit. Pero may mga pag-uusapan pa tayo. Kasi nare-relate naman. Gusto ko lang i-clear sa inyo na ang ating Panginoon ay totoo. Totoong may Diyos. Totoong may Diyos. Marahil hindi natin maintindihan yun ngayon.
Kasi yung pamilya natin, yung papa natin, alam niyo ba, sabi ko noon, kapag sinasabi ako ni Papang, buwang sa maraming tao, tapos bubo, tinanong ko ang Panginoon, bakit ginawa pa siya ng mga tao? Tinanong ko talaga. Kasi nagdadoubt na ako sa buhay. Kasi kung darating din ang bukas, ganito lang din ang mangyayari, mas mabuti pa mamatay na lang ngayon. Pero dahan-dahan pinintindi sa akin ng Panginoon na kailangan ko lang magtiis ng konti. Kasi pag namatay tayo, yung totoong pagpatay. Ang kalam na namatay. Kaya eto yung, alam nyo ba kung bakit gusto talaga ni Satanas na maniwala tayo na kapag ang tao ay namatay, ay pwede ba siyang magdesisyon? Alam nyo kung bakit? Dahil dito. Once na ang tao ay namatay, sealed na ang kanyang desisyon. Alam nyo, mayroon tayong kabastusan, pero may limitasyon yun. Grabe yung pasensya ng Panginoon. Alam nyo bang ilang libong milyong taon nagtiis ang Panginoon kay Satanas? Si Satanas ay isa sa pinakamagandang anghel sa langit. Siya ang commander ng langit. Hindi gumawa ang Panginoon ng isang demonyo. Gumawa ang Panginoon ng mapagmahal at napakagwapong anghel. At alam niyo ba na si Satanas ay mas gwapo ba kay Jesus Christ? Yun ang honor na binigay sa kanya. Ang hindi niya maintindihan ni Satanas, bakit kailangan niya magsimba kay Kristo? Bakit kailangan kong mag-worship kay Kristo? Hindi niya maintindihan. Dahil pinakagwapo. Kaya nagkaroon ng Diablo at Satanas. At alam niyo ba ang nilalagay niya sa utak natin ngayon? Ang ginagamit niya ay ang media. Alam niyo? Kasi gusto niyong isipin natin na pwede pa tayo magsisi kapag tayo ay namatay. Alam mo, anak, hindi na namatay. Kailangan natin lumapit sa Panginoon habang tayo buhay. Kasi kapag tayo patay na, hindi na talaga natin makikita ang pagsisisi. Hindi na tayo makakalapit kay Kristo. At gaano man kadumi natin, once na lumapit ka kay Kristo, mayroong pag-asa ang lahat. Ang problema ng iba, hinihintay nilang mamatay bago lumapit kay Kristo. Kapag ka namatay ka, mabubuhay kang ganun pa rin yung ugali mo at yung mindset mo. 9, Ecclesiastes 9 verse 5. 9 verse 5. Pwede pa bang mabuhay ang tao? Ang gusto kong ihanda ni Gretel yung bugna. 14:16 yung bugna. Ecclesiastes, sa Old Testament yung Ecclesiastes. Okay. Oo nga no. Iba yung Ecclesiastes sa Ilonggo kasi. Manugwali. Hindi. Yung kasunod. Yung Manugwali. Ang Bahanon. Yun. Yan. Ang Bahanon. 9. Next to Ambahanon. Verse 5 and 6. Less. Ha? Next to Ambahanon kay Psalms man ang Ambahanon. Hindi yung ang Bahanon. Chapter 8 lang ang bahanon. Ha? Chapter 8 lang ang bahanon. Ay, sorry. Hindi. Yung bago ang Bahanon. Yung bago ang Bahanon. Yung before ng Ambahanon. Manugwali. Tapos sunod ang Manugwali. Teka lang. Yung, tignan nga natin yung Manugwali kasi hindi ako yung longgo ba. Tignan natin yung Manugwali, 9 years 6. Subong man. 5. Simula 5. Kaya ang buhi, nagkakahibalo ang mapatay sila. Ang pangamatay, wala makahibalo sa bisan ano. Kung wala na sila si balos. Kaya ang ilang tumanan na limta. Subong man ang ilang ugma, kayang ilang dumot, kayang ilang kay hisa na wala sindunggay na. Kag wala na sila simpahin sa gihapon sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalon sa adlaw. Okay. Mari mo kung magselos ang patay. Hindi na magsisisi pa ba ang patay? Hindi. Ang magsisisi buhay lang.
Ngayon, binibigay sa utak natin ni Satanas na kapag ka ikaw ay namatay, pwede ka pa magsisi. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw mo may maligtas ka na. Gusto niyang isama lahat sa rebellion kasama niya. Alam niyo ba kung bakit niya talaga dinaya si Adan at Eve? Kasi gusto niyang isama sila. At iniisip ni Satanas na dahil nagkasala sa Adam at Eve, pwede pa siyang bumalik sa langit sa dating posisyon bilang isang commander ng mga anghel. Pero hindi na talaga. Silyado na. Alam niyo kailan naging silyado ang kamatayan ni Satanas? Noong pinako si Kristo sa cross. Noong pinako si Kristo sa cross, si Satanas ay hindi na pwedeng pumasok sa langit. Alam niyo ba si Satanas ay nakakapasok pa sa langit? Nakakapasok siya. Nahinto lamang yun nung pinako na si Kristo sa cross. Nung si Kristo ay nasa cross na, yung ang ating Panginoon ay namatay na, yung gate ng langit kay Satanas ay totally sealed na talaga. Si Satanas hindi na magsisisi. Hindi na siya naging resulta. Malipay na talaga siyang namamatay lahat. Nag-aaway yung mag-asawa, naghiwalay yung pamilya. Yun yung kasiyahan niya. Kasi gusto niya ipamuka sa Panginoon na backjob yung ginawa niya. Gusto niya ipamuka ba na tanga siya na Panginoon. Yun yung gusto niya ipamuka ni Satanas sa Panginoon. Grabe yung selos niya kasi. Sobrang selos niya talaga. Now, bakit may mga nakikita tayo? Mga kapre, may nakikita. Ako may mga kapitbahay akong nakikita nila yung kanilang mga magulang. Patay na. Bakit? Babasahin mo ano? Basahin mo Grete. Bugna. 14:16. Bugna o Revelation mo. Sige. Gani siya nga nagalingkod sa panganod, naghabiyog sang iya galap sa duta, kag gin-ani ang duta. 16:14. 16:14 sa bugna. Sorry. Sige ka na. Kay mga espiritu sila sa mga yawa Sino sila? Yung mga nagpapakita na parang pamilya natin. Di ba? Bakit tayo tumatakbo? Kung sila yung mahal natin, kung papa natin, bakit tayo tumatakbo? Bakit tayo takot? Kasi alam natin hindi sila talaga yun. Hindi po. Sila ay ang espiritu ng mga yawa. Espiritu ng yawa. Alam niyo, maraming sumama kay Satanas. Iba ang anghel nang ginawa ng Panginoon ng tao. Gumamit ang Panginoon ng tangible, nakikita, nahahawakan. Pero ang mga anghel, iba sila. Hindi nahahawakan ng anghel. Ang anghel, pwede siyang maging manok, pwedeng maging apoy, pwede maging bata, may pakpak. Most of the time, yun yung concept natin. Kapag ka-anghel, may pakpak, lalaki. Pero angels are spirit. They can assume body. Pwede silang mag-assume na maging kalabaw. Pero anghel sila. They are conscious. They are superior than us. Totoo sila. Sila ay mas superior sa atin. Kaya lang mag-transform, mag-assume ba ng form. But angels are spirit. Iba yung katawan nila sa atin. Hindi mo sila pwedeng hawakan. Iba ang mga anghel. At ang mga anghel na nagrebelde, kailan ang judgment day na? Kaya na may judgment day. Kasi sa judgment day, hindi lang tayo yung hukman. Hindi ang judgment day ay para sa mga anghel na nagrebelde. Doon yung judgment day. Kung bakit may judgment day. Bakit napasama tayo? It's because may mga tao na sumama talaga sa kanila. They choose it for themselves. Ang judgment day, yung pagsusunod na pag-uusapin natin mga next time, is hindi about sa atin. Ayaw ng Panginoon na may masaktan, masunog o ano. Judgment day is for angels.
yung nagre-building anghel. Sobrang dami anghel ang nagre-building. Kaya, the kingdom of heaven is a war ba between good and evil. Now, doon natin makikita ang pagmamahal ng Panginoon, anak, na tingnan niyo lang kung gaano kawala tayong interest sa mga spiritual na bagay. Imagine this thing. Alam niyo kung bakit naiintindihan ko at naiintindihan ng Panginoon. Imagine ha, 26 years, 25 years, in-educate ako ni Satanas. Every day, in-educate mo tayo na huwag maniwala ng may Diyos. Kaya nga kailangan palitan ang mundong ito, ang sistema ng mundong ito. Kasi sa mundong ito, sobrang hirap sumunod sa Panginoon. Why? The government, the TV, everything, education will educate us na suwayin talaga ang Panginoon. Sinong nakapagtanim ng talong? Wala pa? Hindi, yung bulaklak. Nakatanim ng bulaklak. Kapag hindi mo dinamuhan, hindi mo tinanggal yung damo, nag-grow man yung bulaklak. Nag-grow lang siya. Pero pag hindi ba yung Honestly, hindi mamamatay ito lang. Yung mga damo, tinatanim niyo ba yung damo? Bakit sila tumutubo? In this world, sa mundong ito, natural ang i-crave ang laman. Alam niyo, matamis at masarap ang kasalanan. Sobrang tamis. Maliban doon ang katawan natin is built into cherish sin. Ang hindi sa hindi. Napakasarap ng katawan para sa ng kasalanan para sa katawan. That's why kailangan palitan ang katawan. Itong katawan, ang kalag na ito, kailangan itong palitan ng Panginoon. Kasi ito'y polluted ng kasalanan. Ang hirap sundin ng Panginoon gamit ang katawan ito. Ito'y madaling magutom, madaling mahisa, madaling masaktan. Sabihan ka lang ng mama mo ganito, magtatampo ka. Why? Our body is so sensitive. Ang kalag ay sensitive. Kaya kailangan itong i-isdan. Kailangan i-isdan. But, tignan niyo yung mercy ng Panginoon. Ay, hindi ko maintindihan bakit bumaba ang isang Panginoon. Alam niyo bang kaminusan si Jesus Christ ni Satanas? Nakaminusan siya. Alam niyo ba masakit? Sinabihan ako ng kaibigan ko na piling alam. Alam mo, piling alam ka. Wala ka lang sa kuko ko. Pero para siyang Panginoon. Para ako sa kuko niya. Pero hindi. Yun yung pakiramdam talaga ni Satanas. Na siya yung pinakamataas, siya yung pinakamagaling. At alam niyo ba si Kristo? Ang temptation kay Kristo ay yung ipakita kung sino talaga yung magaling na pakapangyarihan. Pero si Kristo hindi talaga yung ginawa. Pumunta siya sa cross. Ano yung pinatunayan niya sa cross? Na yung hangarin ko para sa mga ginawa ko ay mabuti. Pero kung ipagpalit yung langit sa kamay lang na kwarta sa kurso mo, hindi. Alam niyo ba, sinilin ng buhay ng ating Panginoong Jesus, ang ating kaligtasan, yung ating kalag. Kaya huwag tayong paluloko kay Satanas na ang patay ay may isip. Siguro kailangan ko ikwento ulit ang story ito. Sa about yung pumunta yung mga... Kasi nag-iisip talaga siya na ang kalag ay may isip pa. Bernie Santo noon, anak. Iisip nila ang kibumo ko. Si Auntie, pagka nag-Bernie Santo na, pray ka lang, mag-ibayan ka pa rin na sinasabay siya ng Diyos na kami ang bulang ko sa mga nagay ng As Jesus, Santa Maria ng Diyos ng Diyos ng Diyos ng Diyos ng Amen. So, kung Diyos naman ang mga magbuwas ng Diyos. Alam ba yun? Kasi iniisip nila na ang kalag ay buhay pa ang kalag. Actually,
Kapag ka ang kalag namatay, patay na talaga ang kalag.